Masayang araw sa impyerno, lalo na kung sa television mo pinapanood. Ngayong tapos na ang Season 2 ng Hazbin Hotel, naging masaya ang panonood natin. May mga karakter na gumanda, may lumala, at may nanatiling liko tulad ng dahilan ng ating pagmamahal sa kanila. Ngayon, irarank natin ang mga karakter ng Hazbin Hotel Season 2 mula mabuti hanggang masama. Tulad ng dati, spoiler warning. Yak, hindi. At bilang mabilis na paalala, hindi natin isasama si Adam. Dahil kahit na may ilang cameo siya, lumalabas lang siya bilang mga guni-guni sa isipan ni Lute. Nasa isip mo ako, mukhang miss na miss mo ako, baliw kang babae. Simulan natin sa mga pinakamabubuting karakter at pababa tayo. Sila ang mabubuti. Ipinakita ng season na ito ang mas marami pang bahagi ng langit at ilang bayani. Pero ang pinakamahusay ay ang tagapagsalita ng Diyos. Kahit na hindi siya madalas lumabas sa eksena, malinaw na ipinapakita ng tagapagsalita ng Diyos kung ano talaga ang kanyang layunin. Siya ang tagapamahala sa langit at humahawak ng mahahalagang pagtatalo. Tulad ng kung papayagan ang makasalanang ahas na makapasok doon. Di tulad ng ibang anghel, alam ng tagapagsalita na pwedeng matubos ang makasalanan. Pinakinggan niya ang kwento ni Pensius. Pinunasan ng luha at sinabing huwag na siyang matakot. Wala ka nang dapat ikatakot dito. Mapagpasensya siya sa mainitin ng ulo ni Lut at pinatawad si Sarah sa maling paghusga sa pagpapalawig ng paglipol. May saysay na siya ang pinakamabuting karakter. Dahil siya ang pinakamalapit sa, alam mo na, Diyos na nakita natin sa serye. Hindi ibig sabihin na walang nagtangkang tapatan siya. Si Emily ang pumangalawa at nag-uwi ng pilak na medalya ng kabutihan. Isa siyang dalisay at mabait na anghel. Ginagawa niya ang lahat para masigurong masaya si Pensius sa langit. Ipinagtatanggol siya kahit sa harap ng mas matataas na anghel at naging mahalaga siya sa pagtulong kay Charlie na pabagsakin si Vox at patunayan na pwedeng magbago ang mga makasalanan. Ang pagbibigay ng gift basket sa mga biktima ng exterminations ay medyo hindi sensitibo. Laging tama ang hangarin ni Emily at kahanga-hanga ang dedikasyon niya sa pagprotekta sa langit at pagtubos sa impyerno. Partikular na kapansin-pansin na noong malapit nang sumabog ang super weapon ni Vox sa Pride Ring, napapatay sana sa buong cast at sa pagsabog, si Emily ang unang nagsimulang subukang pakalmahin ito. Naging inspirasyon siya sa marami. Kaya nakakuha siya ng maraming hero points dahil sa malasakit niya. Malaki rin ang pasasalamat ng mga tagahanga sa kanya. Dahil kung namatay si Emily, malamang marami ang sumuko. Ngayon, bigyan natin ng bronze medal ng kabutihan si Sir Pensius. Alamin natin kung bakit siya napunta sa impyerno ngayong season bilang taong nagkukulong sa bahay. Noong nabubuhay pa siya, nasaksihan niya ang pagpatay sa ilang kababaihan pero hindi niya ito iniulat. Mali ito. Pero hindi kasing lala ng iba. Marunong siyang gumawa ng mga sandatang mapanganib sa marami. I-activate ang mga thruster at i-charge ang death ray. Sa nakaraan, si Pensius ay nasa langit. At makikita natin karapat-dapat siya roon sa buong season. Isa siya sa pinakataos-pusong walang pag-iimbot na karakter sa serye. Hindi siya tumitigil mag-isip tungkol sa mga kaibigan mula sa hotel, laging naghahanap ng paraan makipag-ugnayan, at tumulong sa pagsagip sa kanila. Pati nag-imbento ng paraan para maipalabas ang talumpati sa buong impyerno na nagpapahayag na posible ang pagtubos. Dumating siya nang ideklara ng impyerno ang digmaan sa langit. Pinapalakas niya ang loob ng bago niyang kaibigan na si Emily sa oras ng kanyang pagdadalamhati at ibinabahagi ang Charlie-esque na kapangyarihan ng pagkakaibigan kay Sarah upang hikayatin siyang gawin ang tama at na hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang tahakin ang tamang landas. Kitang-kita ang sinseridad at kabaitan ni Pensius buong season. Laging inuuna niya ang iba, kaya mataas ang pwesto niya sa listahan. Sunod naman ay ang pumalit kay Adam, si Abel, nakabaligtaran ng kanyang ama. Si Abel ay isang kalmadong tao, kung tutuusin. Kahit konti lang ang screen time niya, ipinapakita siyang mabait at gustong gumawa ng tama. Kahit madalas siyang napapaikot ni Lut at hindi siya matapang. Para sa namumuno sa hukbo ng langit, hindi siya mukhang duwag. Para lang siyang binatang inilagay sa posisyong hindi niya handa. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Hindi talaga ako mahilig sa confrontation. Ginawa niya ang lahat. At napigilan pa si Lute magwala laban sa mga demonyo sa curtain call. Kaya may dagdag puntos siya bilang bayani sa amin. Hindi natin dapat kalimutan si Fat Nuggets, isa sa pinakamahusay na karakter sa palabas. Hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit mataas ang ranggo niya sa listahan. Isa siyang inosenteng bata, simple at medyo makulit gaya ng nakita natin nang kainin niya ang maraming cherry bomb. Pero mabait siya. Basta huwag mong iwan ang makeup mo sa kanya, wala kang problema. Bibigyan natin siya ng medalya sa kakaibang pagmamahal at katakawan. Lalo na sa pagkain ng makeup, mesa at money ni Husk. Sige na, alam mo naman ang ibig kong sabihin. Huwag mong dungisan ang malinis niyang kaluluwa. Noong nakaraang season, si Vaggie ay kilala mo bilang Vaggie.
pero ngayon tinanggal na niya ang E sa pangalan. Medyo nakakabitin pero ayos lang. Kung may puntos man siyang nawala dahil itinago niya ang pagkakakilanlan noon, nabawi at nadagdagan pa niya ngayong season. Habang abala si Charlie, si Vaggie talaga ang nagpapatakbo ng hotel sa halos buong season. At mahusay niyang nagagawa ito. Palagi siyang nandyan para damayan si Charlie. Kahit na minsan ay pabaya si Charlie sa kanyang mga desisyon at aminadong nagdudulot ng maraming problema sa kanya. Sa pinakamababang punto ni Charlie, pinalakas siya ni Vaggie sa isang awit ng pag-ibig. At sa huli ng season, opisyal na niyang pinamunuan ng hotel para mailagay si Charlie sa isang papel na mas nababagay sa kanya. Sa puntong iyan, pag-usapan natin si Charlie. Tingnan mo, mahal natin lahat si Charlie. Mabait siya, palaging may mabuting intensyon. Alam mo na, ATBP, ATBP, ATBP. Grabe ang dami niyang gulong ngayong season. Una, inimbitahan niya ang VS sa hotel niya, kaya nasiraan siya. Sa tangka niyang iligtas si Angel Dust, itinali niya si Husk sa Riles para mailigtas ito ni Angel. Kahit may pindutan si Charlie para huminto ang tren anumang oras, kung may emergency, hindi ba mawawala ang pagkaapurahan at halaga ng ginawa ni Angel? Pagkatapos, nagpunta siya sa balita kay Katie Killjoy na ayaw sa kanya at may connection kay Vox, kaya may rason siyang siraan si Charlie. Sa totoo lang, deserve ni Charlie ang Darwin Center Medal dahil sa sobrang inosente niya ngayong season. Hindi ibig sabihin na bobo si Charlie, pero ang kanyang pabigla-biglang pag-asa ay nagdulot ng maling desisyon. Buti na lang, inaamin niya ito. Kahit may maling desisyon si Charlie, nagtutulungan sila ng mga kaibigan niya sa langit para ayusin ang lahat. Ginagawa niya ang lahat para humingi ng tawad kina Vaggie at Lucifer, inilalagay sa panganib ang sarili at hotel. Para patunayan na posible ang pagtubos sa impyerno, tinutulungan si Emily sa sandata ni Vox at ipinapasa ang pamamahala ng hotel kay Vaggie habang siya ay nagiging punong tagapayo. Ang kwento ni Charlie ngayong season ay ukol sa pagkaunawa niyang hindi sapat ang pagpapaliwanag para ayusin ang gulo ng nakaraang season. Hindi talaga para sa kanya ang bigat ng media. At lalo lang dumami ang problema nang harapin niya ito mag-isa. Pero buti na lang, napagtanto niya iyon. At ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para matiyak na ang lahat sa hotel ay napunta sa lugar kung saan sila nararapat. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang panatilihin ang lahat sa lugar kung saan sila nararapat. Mahirap ang pinagdaanan ni Angel Dust ngayong season. Nagpakitang gilas si Angel Dust sa unang season at lalo pang umangat sa ikalawa. Halimbawa, sa nabigong pagtubos. Nang malaman ni Angel na sinabotahe ni Vox ang emergency stop switch ni Charlie, tumalon siya sa pagitan ni Husk at ng tren. Isinugal ang buhay para iligtas ang kaibigan. May mga problema si Angel, pero handa siyang mamatay para sa kaibigan niya. Kahit ganoon, hindi siya masyadong galit kay Charlie at alam niyang hindi ito sinadya. Bakit hindi siya mas mataas ang ranggo? Isiniwalat sa episode 6 ng season 2 na na-brainwash si Angel ni Vox mula simula para manatili sa hotel. Hindi niya alam na nag-leak siya ng impormasyon sa VS para bigyan sila ng kalamangan. Napakahusay mong espiya para sa akin, Angel Dust. Napilitan siyang itakwil sa publiko ang Hazbin Hotel at sinakal si Cherry Bomb habang hawak ng VS ang sitwasyon. Masakit para kay Angel na kahit pinalaya na siya ni Vox, pinili pa rin niyang bumalik magtrabaho kay Valentino para hindi malagay sa panganib ang hotel. Nakakalungkot ang eksena, pero pinapakita nito ang pagiging walang pag-iimbot ni Angel at nagbibigay pag-asa na sa susunod na season ay mas masaya ang kanyang katapusan. At pinatay din niya ang kanyang ama, na parang hindi malinaw kung bakit. Pero dahil si Angel Dust ay isang tao ng mafia, inaakala kong may magandang paliwanag doon. Kasunod ni Angel, narito ang kapwa niya talunan, si Husk, na dumaan sa parang roller coaster ngayong season. Hinimok ni Angel na gawin ang lahat para matubos. Pero nagalit siya dahil nilagay ni Angel sa panganib ang buhay niya para iligtas siya. Ano yon? Pwede kang napatay doon. Umalis siya sa hotel matapos mahuli si Alistair at muling bumalik sa bisyo hanggang makita niyang kumakanta si Angel na nakadrag. Sa hiling ni Angel, nagpasya si Husk na bumalik sa hotel at ayusin ang lahat kay Angel. Nang mapansin nila ni Cherry Bomb na wala siya, ginawa nila ang lahat para iligtas siya mula kay Vox. Isinugal ang buhay laban kay Valentino at RoboFizz para mailigtas si Angel sa kontrol ng isipan. Mas mataas ang nakuha ni Cherry Bomb ngayon kaysa dati. Kahit magulo pa rin siyang parang paputok, marami siyang ginawa para mapabuti ang sarili ngayong season. Nagdesisyon siyang manatili sa hotel at naging mabuting kaibigan sa grupo. Pinakakapuri-puri niyang nagawa ang pagtulong iligtas si Angel Dust mula sa kontrol ni Vox kasama si Husk. Pero nabawasan pa rin siya ng puntos dahil sa mga pabaya niyang sandali. Tinakot niyang pasabugin ang lungga ni Baxter
kung hindi nito ilalabas ang lahat ng impormasyon tungkol kay Pensius. Kahit pumayag at sinabi na ni Baxter, pinasabog pa rin niya ang lungga nito. Hindi maganda, pero astig ang pagtulong niyang pabagsakin si Val. Sunod si Carmilla Carmine. Mas mababa man ang pwesto niya ngayon kaysa dati, mabuti pa rin si Carmilla. Malinaw mula pa lang sa simula na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya, pero kailangan kong aminin, malaking sorpresa pa rin ang pakikipagtrabaho niya kay Vox. Upang maprotektahan ang kanyang mga anak, pumayag siyang gumawa ng sandatang kayang tumagos sa langit kapalit ng pangakong sila ay poprotektahan. Nang malaman niya ang laki ng pagkakamali niya, tinulungan ni Carmilla si Baggy sirain ang nilikha niya at ang ibang demonyo pigilan ang kanyon na sumabog at patayin ang lahat. Sa huli, tama ang ginawa niya at naprotektahan ang pamilya niya nang hindi tinulungan ang baliw na diktador, kaya nararapat siyang bigyan ng kredito. At papalapit na sa dulo ng kategoryang ito si Sarah, na masasabi nating siya ang karakter na nagkaroon ng pinakamalaking pagbabago pagdating sa moralidad. Bagamat nagulat siya sa biglang dating ng makasalanan sa langit, tinanggap niya ang kwento ni Pensius at ang hatol ng tagapagsalita na ligtas na ito. Makikita natin sa buong season na talagang sinisikap ni Sarah na maging mas mabuting tao, sinusubukang humingi ng tawad sa mga makasalanan, pinipigilan ang paghihiganti sa kanyang lugar, at sa huli ay tumutulong kay Charlie na patunayan na posible ang kaligtasan. Malaki ang responsibilidad ni Sarah bilang Serapin dahil maraming kaluluwa ang nakaasa sa kanya. Sa ikalawang huling episode, isa sa kanyang linya ang nagsabi ng lahat. Gusto niyang maniwala sa mga makasalanan, pero tiwala siya kay Emily. Habang naghahanda siya para sa digmaan, binibigyan niya muna ng oras si Emily na subukang kausapin ang impyerno para maiwasan ang pagdanak ng dugo. May kailangan pa siyang gawin para umangat. Pero ngayon, napatunayan ni Sarah na isa siya sa mabubuting tao. At halos naiwasan ng gray area dahil sa pinakamagaling na ama ng impyerno, si Lucifer Morningstar, na halos gaya pa rin ng dati ngayong season. Pagdating sa moralidad, si Lucifer ay mabait lalo na kumpara sa pamantayan ng impyerno. Kalataring mahal niya ang anak niyang babae. Ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang kanyang ego. Lahat ng palakpakan, ulitin mo. Kahit naagaw ang medalya ng Pride Center sa kanya ngayong season, hindi ito dahil sa kulang niyang pagsisikap. Nang imungkahi ni Vaggie na takutin si Vox para umatras siya at matulungan ang reputasyon ng hotel, hindi lang kabutihang loob ang nagtulak kay Lucifer, kundi nais niyang patunayan na mas magaling siya kay Alistair. Nang ininsulto siya ni Vox para umatake, nakita ng lahat na hindi kayang saktan ni Lucifer ang mga makasalanan, kaya nawala ang respeto sa kanya. Hindi siya nabigyan ng tsansang gumawa ng maraming kabutihan ngayong season, lalo na't naging baterya siya sa huli. Aminado kaming tama ang intensyon niya, kaya bahagya siyang nakaiwas sa mas mababang pwesto. Dahil dito, pasok na tayo sa neutral na teritoryo, ang gray area. Matagal na nating iniiwasan ang taong to, kaya oras na para pag-usapan ang paboritong dating sikat na karakter, si Roster. Pasensya na, ano yon? Sino si Roster? Tara na, alam nyo naman, si Roster. Nandyan na siya simula pa noong umpisa, isang iconic na bahagi ng pangunahing cast. Oo, hindi nga siya sumali sa huling laban, pero kahit papaano ay sumuporta siya kay Charlie, kaya ayos na rin yon. Sige, pag-usapan naman natin ang isang mas may karakter, tulad ni Tom Tren. Diin sa mas may karakter ng kaunti. Mas madalas na nasa screen si Katie ngayon, pero si Tom ay halos hindi pa rin napapansin. Tuwing lumalabas siya, kadalasan ay inaabuso siya ni Katie ng walang dahilan. Nakakaawa siya, pero wala namang gaanong masama o mabuting masasabi tungkol sa kanya. Para siyang tunay na neutral sa seryeng ito. Kasunod si Zestiel, lalaking mas mahalaga ang kalidad kaysa dami. Si Zestiel, isa sa pinakamatandang overlord sa impyerno, ay hindi nabigyan ng maraming oras sa screen sa ikalawang season, pero nakita natin ang mas malalim niyang pagkakaibigan kay Carmilla Carmine. Nang tulungan niya si Vox sa paggawa ng sandata para sa pamilya, hindi siya pinigilan ni Zestiel, umalis lang siya at nangakong babalik. Nang makita niya ang liwanag, tinupad ni Zestiel ang pangako niya at tinulungan siyang ayusin ang gulong ginawa ng mga V. Patunay ng kanyang katapatan kahit marami ang natatakot sa kanya dahil sa mga nagawa niya. Ngunit mas matindi pa rin ang takot na dala ni Nifty sa mga box kumpara sa pangalan ni Zestiel sa mga demonyo. Si Nifty ay likot at nakakatuwang baliw pa rin tulad ng dati. Kaya gustong-gusto naming makita yon. Sabik pa rin siya sa pagtusok ng insekto, daga, at minsan tao. Pero nananatiling tapat at matulungin gaya ng dati. Tinulungan niya si Alistair laban kay Valentino sa VS, kaya tumaas ang puntos niya. Sa season finale,
Masaya niyang tinanggap ang papel na bodyguard ni Baxter. Habang sinusubukan niyang i-hack ang security system ni Vox, iniisip pa rin namin kung ano ang nasa isip niya. Kahit ano pa yon, hindi pa rin siya bumababa sa pwesto. Medyo siraulo siya pero pala kaibigan. At siya ang unang staff ng hotel na nagkaroon ng connection kay Baxter. Kasunod ni Nifty ay ang partner niyang si Baxter sa patty cake na naging pinakahalatang red herring sa kasaysayan. Maaaring ituring ako ng ilan bilang isang baliw na siyentipiko ng buwan. Si Baxter ay dating kalaboratoryo ni Sir Pentius. Mas gusto niya maging baliw na siyentipiko kaysa sa kaibigan niya. At dahil sa malulupit niyang eksperimento, kinuha ni Pentius ang mga egg boys at palihim na umalis. Bagamat nagdesisyon si Baxter na manatili sa hotel bilang bisita, eksperimento lang ito sa agham para sa kanya noong una. Habang tumatagal at inaayos ng staff ng hotel ang kanyang mga kumot ayon sa gusto niya, naisip niyang magkaibigan sila at nagpasya siyang tulungan silang pabagsakin si Vox. Oo, biglaan ang paglipat niya ng panig. Pero mas okay na yon kaysa wala. Sa pagtatapos, si Lilith pa rin ang gray area natin. Gaya ng unang season, halos hindi siya naging karakter dito. Nauwi na naman ang papel niya sa hindi pagsagot sa tawag ng anak at pagiging tampulan ng tukso sa dulo ng season. Hindi pa sapat ang basehan para sabihing mabuti o masama siya dahil halos wala pa siyang 1 minutong screen time. Gusto pa rin naming banggitin, seryoso Viv C, paiinipin mo talaga ang manonood gamit ang parehong karakter sa 2 sunod na season finale. Ibig sabihin ni Lilith, siya ang may sloth center medal dahil tamad siyang makisali sa kwento. Kaya muntik na rin siyang mapasama sa huling kategorya. Ang mga karakter na ito ay masasama at malulupit. Sisimulan natin kay Rosie. Si Rosie ay isa sa mga karakter na may pinakamalaking pagbabago ngayong season. Dati siyang tunay na kaibigan ni Alistair, ngunit sa 2nd season, nalaman na siya pala ang may-ari ng kaluluwa ni Alistair. Mas pinaghinalaan ko talaga si Nifty kaysa sa kanya pare. Ipinapakita nito na una, walang kaibigan si Alistair, kawawa siya. At pangalawa, may mas malalaking plano si Rosie. Siya ang dahilan kaya nawala si Alistair ng ilang taon at sumali sa hotel ni Charlie. Misteryo pa rin ang gusto ni Rosie kay Alistair, pero malamang hindi ito maganda. Isama mo pa ang mass cannibalism at ang posibilidad na kinain niya ang sariling asawa, talagang nararapat siyang ilagay sa pinakailalim ng listahan. Gayunpaman, hindi siya puro masama dahil magalang pa rin siya kay Alistair kahit hawak niya ito sa leeg. Sa season finale, pumayag siyang ayusin ng staff ni Alistair kapalit ng pagtulong nito sa ibang overlords para iligtas ang Pride Ring. Siguro respeto sa kapwa ang mahalaga. Sunod si Katie Killjoy, na hindi naman nagbago simula pilot episode maliban sa boses niya. Bukod doon, siya pa rin ang tusong news anchor, lantad pa rin ang panlalait niya, at sumali sa smear campaign ni V laban sa Hasben Hotel. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin niyang nililinis ang imahe ni Naval at Velvet sa publiko. Kita sa kilos ni Miss Killjoy na pera at kasikatan ng habol niya, kahit labag sa moralidad. Sa 5th pwesto, si Lute ang pangalawa ni Adam sa utos. Tanggalin na natin ang halata, si Lute ang may Wrath Center medalya. Kulang ang oras niya sa screen ngayong season, pero kitang-kita na hindi nagbago ang mga motibo niya sa bawat paglabas niya. Gusto lang ni Lute lipulin ang mga makasalanan. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal niya kay Adan na bumagsak. Tinangkapan niyang patayin si Vaggie para gantihan si Charlie, ngunit nahinto siya nang harapin ni Abel sa huli. Kahit may malalim na problema si Lute, hindi ito dahilan para bigyang katwiran siya. Kasabwat siya sa pagpatay ng lahi at sinusubukan pang ulitin ang krimen. Nakaabot si Velvet sa huling 4, pero kahit siya ang pinaka-hindi masama sa Vindesal S, hindi pa rin ito kahanga-hanga. Sa panimula, ipinakita sa musical number na madalas mag-recruit si Velvet ng mahihinang makasalanan para sa ahensya ng V para ibenta kay Val. Pagkatapos ng oras nila sa spotlight, tinatapon na lang sila. Si Velvet ay hindi lang bastos kundi tusong influencer na umaakit ng marami sa patibong ng V. Ipinakitang siya ang gumagawa ng droga na ginagamit ni Valentino sa mga biktima na nagpapalala sa kanya. Maganda ang sandali ni Velvet. Pero dahil kasama siya sa bronze medalist ng kasamaan, dumiretso na tayo kay Valentino. Noong una, si Valentino ang nagwagi ng gintong medalya. Pero ngayon, naungusan siya ng 2 kitang-kita ring karakter. Kung sinusubaybayan mo, hindi nagbago ang moralidad ni Val. Mandaragit at mapang-abuso pa rin siya. Responsable sa pagdurusa ng maraming makasalanan. At karapat-dapat talaga siya sa medalya ng Lust Center. Ipinakita ng season na hindi siya ang pinakamasama sa VS. Pero habang tinulungan ni Val si Vox sa kapangyarihan,
Sinubukan ni Vox pasabugin ang Pride Ring. Para makaganti kay Alistair, si Val ay diretsyong pinugutan ng ulo ang lalaki at tinulungan si Velvet pigilan ang pagsabog. Hindi ito sing altruistic ng sinasabi sa balita, pero sa technical, mabuti pa rin ito. Tila nagmamalasakit sina Val at Velvet sa isa't isa na may halaga rin. Sapat lang ito para hindi siya mapasama sa dalawang pinakamasama dahil grabe ang mga finalist natin. Ngayon kay Alistair naman, na nagwagi ng pilak na medalya ng kasamaan ngayong season at muling pinatunayan kung bakit paborito natin siya bilang kontrabida at karakter. Sa una, ipinapakita siyang mababaw at mapagkunwari. Nilalait niya si Vox sa paghingi ng tulong sa Overlord, pero nakuha rin niya ang kapangyarihan niya kay Rosie. Noong tao pa siya, si Alistair ay radio star sa araw at serial killer sa gabi, na tina-target ang sino mang nakasakit sa kanya. Sapat ang talino niya para malaman kung ano ang naghihintay sa isang tulad niya pagkatapos ng kamatayan, kaya nakipag-ugnayan siya sa impyerno para makipagpalit ng kapangyarihan ayon sa sarili niyang mga salita. Gusto ko pang ipagpatuloy ang aking kasiyahan. Nabunyag na ang kapangyarihan ni Alistair ay hiram at nawala rin ang paniniwalang nagmamalasakit siya sa staff ng hotel. Mabuti na lang, tinupad ni Alistair ang pangakong siya ang may kontrol noong nakaraang season. Sa curtain call, sinabi ni Alistair na niloko lang niya si Vox mula umpisa at inalok ang sarili bilang kapalit. Hindi niya sinaktan si Charlie. Minsan, napilit ni Alistair si Charlie na aminin na si Vox ang pinakamalakas na makasalanan sa impyerno. Gamit ang simpleng pabor na yon mula sa nakaraang season, pinalaya niya ang sarili mula sa kontrata kay Rosie dahil hindi nito natupad ang bahagi niya sa kasunduan. Pagkatapos, nang hawakan ni Vox ang balikat ni Charlie, na siyang paglalapat ng kamay sa kanya, napalaya na si Alistair sa kasunduan nila. At sa wakas ay pinalaya niya ang buong lakas niya laban kay Vox. Kung tutuusin, tapat si Alistair. Pero kasabay nito, napakatuso rin niya at nagawang lokohin ng lahat, pati na rin ang marami sa ating mga nanonood. Handa si Alistair sa kahit ano para mapanatili ang kapangyarihan, pati blackmail kay Rosie para ayusin ang baston, at pagbabanta na pasasabugin ang Pride Ring kapag tumanggi siya. Handa na ang mas matinding kasamaan ni Alistair, at excited kaming makita ito. Pero si Vox ang dapat tanghaling pinakamalupit. Itong taong ito, tulad ni Alistair, makikita natin sa kanyang buhay na si Vox ay isang television star sa araw at isang serial killer sa gabi. Ang pagkakaiba-aba si Alistair, sa kabila ng kanyang kasamaan, ay talagang may talento. Si Vox naman, sa kabilang banda, itinuturing niyang banta ang sinumang mas mataas ang ranggo kaysa sa kanyang mga palabas. Wala naman sa kanila ang personal na nananakit sa kanya, at marami pa nga ang turing sa kanya ay kaibigan. Pero walang awa silang pinatay ni Vox at inagaw ang kanilang pwesto hanggang siya na lang ang namuno. Hindi pinapayagan ng media na makuha niya ang simpatiya mula sa flashback nila ni Alistair. Singlamig ng bato ang puso ni Vox. Bibigyan natin siya ng Envy at Greed Center Medal dahil sa labis niyang paghahangad ng kapangyarihan. Naniniwala ka ba na sa season na ito ibabaw pa lang ng kabuktutan niya ang nakita natin? Ipinapakita rito na si Vox ay kasing abusado kay Angel Dust tulad ni Valentino. Halos nakakatuwa kung paano ka sumisigaw. Bin-brainwash pa niya si Angel para gawing pansamantalang espiya. Masaya niyang sinabi kay Val na dahil dito, mapipilitan si Charlie na tapusin ang sarili niya. Sabay tawa pa siya. Madalas niyang isantabi ang mga kaibigan, takutin si Carmilla para gumawa ng sandatang laban sa langit, kidnapin si Lucifer at kunin ang kapangyarihan nito para sa mga sandatang tumatagos sa langit. I-brainwash ang impyerno para sundin siya. At pinakamasama, kainin ang lahat. Kapag wala nang magawa at sasabog na ang sandata, hinahayaan na lang niya itong sumabog. Kahit binalaan siyang sasabog at madadamay ang lahat, itinuloy pa rin ni Vox para makaganti kay Alistair. Sobrang makasarili, mayabang, at masama ng taong ito na nailabas niya ang maliit na kabutihan kay Velvet. At si Valentino, ibig kong sabihin, si Valentino, Obsessed ka sa akin. hindi ko alam na may mabuti pa pala akong magagawa. Si Vox ay isang halimaw, kahit sa pamantayan ng impyerno, at ang antas ng kasamaan niya ay marahil ang nag-iisang bagay na nagawa niyang mag-isa, nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa iba. Mag-enjoy ka na lang maging television stand habang buhay, Vox, bagay sa'yo yan.